Gosh! Bakit sa akin nakaatang ang misyong ito? Bulalas ni Melba sa kanyang kasamahan. As of now kasi, ayaw niya munang sanang kumuha ng misyon hanggat hindi nare-resolba ang kaso ng kanyang mga magulang. Gaga, ayaw mo pa? Ang yummy-yummy kaya niyan. Sambit ng kaibigang si Leia. Turo pa nito sa larawan ng kanyang target. Tama naman to. Gwapo ang nasa portfolio, nahawak pero wala siyang balak na karinyuhin ang suspect. Pinaghihinalaan kasi ang lalaking may marijuana plantation ito sa malawak nitong lupain sa silangang kanluran ng Pilipinas. Muli siyang napatingin sa mukha ng lalaki. Prominente iyon. Bakas na bakas ang jawline nito na nagpapatingkad sa pagiging lalaki nito. Makinis sa mukha at malinis manamit dahil isa itong doktor. Sabi ko na nga ba titig na titig lang te. Panguhuli pa ng kasamahan. Inirapan niya to. Ayaw niya lang kasi ang mapunta sa probinsya. Ayaw niyang malayo doon lalo pat naghihintay siya ng resulta sa ginagawang investigasyon sa pagkawala ng kanyang magulang. Bakit kasi sa akin napunta to? Si Madrigal, wala naman siyang subject diba? Turan pa sa isang kasamahan. Tanungin mo si Super. Wika nito na makitang naiinis talaga siya. Sinong Super? Maang na tanong sabay kunot ng noo. Si Superman, ang superior natin. Siyo binigay Ani tutukoy sa kanilang boss. Besides, may surveillance si Madrigal sa mga sindikato ng mga bata. Si Junicio may sting operation na kinakasa. Ikaw lang talaga. Gate ng kausap. Wala siyang nagawa kundi ang bumuntong hininga. Muli siyang tumingin sa impormasyong nasa harapan at muling tumitig sa muka ng lalaki nasa papel na hawak. Napansin din yata ni Leia ang ginawang pagtitig sa lalaki na naroroon kaya muli siyang inasar nito. Nako ha, baka ma-inlove ka sa target mo. Mahirap yan. Alam mong suspected drug dealer siya. Tas kilay pa nito sa napakagatlabi sa nakitang kakisigan ng lalaki dahil hubad baro ito at nakasakay sa isang kabayo. Maya-maya napabulalas ito. Doktor nga pala siya. Sayang talaga. Anito sa napilitan ang kagatlabi nito ng iling. Napangisi rin siya. Iba na talaga ang tao. Basta pera ang usapan kahit ano'y ginagawa manatili lamang sa itaas. Kinuha niya ang kanyang ballpen sa kabinulugan ng mukha ng lalaki na sa larawan. Dahil sa iyo kaya mapupunta ako sa probinsya, kaya humanda ka sa akin. Bulong niya pero hindi nakaligtas sa matalas sa pandinig ni Leia. Tumawa ito. Ikaw ang humanda dahil baka mahulog ka sa karisma ni mamang doktor. Tawang pangaasar pa rin ito. Ocampo! Malakas na tawag mula sa pintuan ng kanilang superior. Agad na napalingon sa pinanggalingan ng boses. Boss? Malakas na tugon nito. Sumanyas lang ang kanilang boss at alam niyang tungkol sa bago niyang misyon na pag-uusapan nila. Mabilis na tumalima at pumasok sa opisina nito. Paglingon kay Leia ay nakangisi na ulit ito. Good luck. Anito na hindi alam kung nangaasar ba ito. Pagpasok ay nakitang nakasandig ang hepe nila sa upuan nito. Alumpihit siyang umupo sa harap ng desk nito. Nabasa mo naman na siguro ang misyon mo? Walang ngiting wika ng kanilang boss na makaupo siya sa harap ng mesa nito. Yes, boss. Good. You're leaving tomorrow morning but track down na taga doon ang iyong yaya nung bata ka pa. Seryosong wika nito. Napalunok siya. Doon niya lang naalala ang kanyang yaya Brenda. 5 taon na rin siyang hindi nakikita nito. Tinawagan na namin siya kahapon at tuwang-tuwa ito nang ibalita na may magbabakasyon karoon. Tugtong pa nito. Napatingin siya sa kanilang boss. Napansin siguro nito ang pagtitig nito. You know me. Pulido akong gumawa at inaalam ko ang bawat target. Sa ating propesyon, kailangan nating maging maparaan. I'm making things easy for you. Don't fail me, Ocampo. Isa lang ang gusto ko. Ang malaman na kinalaman ng mga Arsenio sa marijuana plantation na bulong-bulungan sa kanilang lugar. Matiim na wika nito sa kanya. Wala na siyang nagawa kundi ang tanggapin na misyon. Nang bangkitin kasi nito ang kanyang yaya Brenda niya, bigla niya tong na-miss. Paraan na siguro ito upang mabisita ang naging pangalawang magulang niya. Bumuntong hininga muna siya saka sumagot dito. Makakaasa ka, boss. Aniya, saka nagpaalam na rito. Hawak ang impormasyon ay lilisanin na niya ang opisina nito. Pabukas na siya ng pintuan na magsalita ito. I don't want you to trap by his charm. Mission is mission. Don't mess around, Ocampo. Matiim ngunit may babalang tinig nito. Yes, boss.
Tugon sa katuluyang umalis. Wala siyang balak umibig sa isang hudlo. Dude, saan ka pupunta? Nagsisimula pa lamang ang gabi. Habol ng kaibigang si Cesar sa kanya na makitang paalis na siya sa bar na kinaroroonan nila. Isang high-end bar iyon sa kanilang lugar. Mabilis na nilingon ng kaibigan na agad naman itong ikinatahimik. Cesar knows when he was upset. Alam naman niyang gusto lang siyang pasayahin ito dahil sa pinagdaraanan niya gawa ng pakikipag-break ni Celestina sa kanya. I'm so sorry dude pero wala ako sa mood para mag-party at mas lalong wala ako sa mood makipagkilala sa mga babaeng nais mong ireto. I know that you just want to help me but no thank you dude, I'm going. Anito sa kanilisan ang lugar. Hindi na rin siya sinundan ni Cesar dahil kilala siya nito. Mabilis na pinarurot ang sasakyan pauwi sa kanilang bahay. Wala siya sa mood magsaya. Habang papasok sa loob ng asyenda nila ay nakita niya ang daan patungo sa batis na lagi niyang tinatambayan noon. Noong bata pa siya. Napangiti siya at mabilis na bumaba sa sasakyan at nagsimulang tunguhin iyon. Mabuti na lang at full moon, maliwanag ang buong paligid. Ilang hakbang na lamang niya ay mararating na niya ang batis. Dinig niya ang lagaslas mula roon kaya mas binilisan pa niya ang paglalakad hanggang tuluyang tumambad ang batis sa kanyang paningin. Nangiengganyo ang malamig nitong tubig kaya walang ano-ano, hinubad lahat ng saplot sa tila batang nag-dive sa tubig. Kahit papano, gumaan ang pakiramdam niya. Hindi naman siya nasaktan sa pangiiwan ni Celestina sa kanya. Nasaktan lamang siya sa mga sinabi nito lalo na tungkol sa kanyang pinakatatagong sekreto. Maging siya naiinis na rin sa sarili. Nang maramdaman ang panginginig ng buong katawan ay mabilis siyang tumayo at tinungo ang mga hinubad na saplot. Halos hindi niya maisuot ang mga saplot nang tumindi pa ang panginginig niya. Kaya wala siyang nagawa kundi ang hablutin ang tinatagong sigarilyo sa bulsa at agad na nagsindi. Tila tatalsik pa ito habang hinihitit hanggang humupa ang panginginig ng buong katawan nito. Napaupo siya sa batuhan nang tuluyang humupa ang panginginig ng buong katawan niya. Sinapo ang ulo, saka impit na umiyak. Ang lalaking hinahangaan ng mga kababaihan at kinaiinggitan ng ilang kabaro ay may kahinaan din. Karamdamang tila parusa sa kanya. Sa kabila ng lahat ng taglay na magandang katangian, propesyong nagtataas sa kanya at karangyaan pero hindi nito magawang pawiin ang karamdamang meron siya. Shit! Bulalas sa kawalan sa kanapatayo at tinuyo ang luha sa kanyang mga mata. Matapos ang ilang araw na pangungulit ng kaibigan sa kanya, napapayag na rin siya nito. Napangiti siya na mabasa ang huling text ng kaibigan sa kanya. Cesar talaga, anya sa kawalan. Katatapos niya lang umikot sa buong asyenda nila. Sa sala naroroon ang kanyang mama at matyagang inaalagaan ang kanyang papa. Anak, mabuti naman nandito ka na. Bungad ang ina na nakangiti. Bakit mami kailangan po ba kayo? Agad na tanong si ina dahil halatang masaya ito. Wala naman anak, masaya lamang ako dahil sa wakas lumabas ka na rin ng kwarto mo at nagagawa ang dati mong mga ginagawa. Anito na nakangiti pa rin. Ngumiti na rin siya sa ina at tinakbayan ito. Tumingin sa amang nasa wheelchair at nakangiti rin ito. Sige na anak, magbihis ka na muna at mamaya kakain na tayo ng hapunan. Huwag ka munang maliligo at galing ka sa bukid at baka mapasma ka. Paalala pa ng ina ni kinangiti niya. Ma, doktor kaya tong anak niyo. Paalala nito. I know, pero minsan kahit doktor ka, nagkakasakit ka rin kaya huwag ka nang kokontra sa mama ha. Paglalambing nito kaya muli siyang napangiti rito. Wala siyang nagawa kundi sundin ng ina. Umakyat lang siya sa silid at nagpalit ng pambahay saka bumaba upang saluhan na magulang sa pagkain. Hindi niya maiwasang mapatingin sa tuwing pupunasan ng ina ang labi ng kanyang ama. Naparalisa kasi ang ama gawa ng pangatlong atake nito. Dagdag pa ang sakit na namanan nito. Naisip tuloy niya na sana makahanap siya ng babaeng katulad ng mama niya. Natatanggap sa kanyang lihim na karamdaman. Matapos ng hapunan nilang pamilya, pumanhik na siya sa kanilang silid nang muling makatanggap ng mensahe mula sa kaibigan. Dude, be nice to her. Promise mag-e-enjoy ka. She's on her way. Basa sa text ng kaibigan na nagpailing na lamang sa kanya. 2 linggo na rin silang wala ni Celestina at 2 buwan na rin siyang tenga. Kaya kahit papano nananabik siya pero isa sa kabilin-bilinan kay Cesar na kung magbibigay ito ng babae dapat malinis. Cesar is a doctor too, kaya very precocious din ito.
Nang maibaba ang phone ay agad na pumasok sa kanyang banyo upang maligo at makapag-ahit na rin. Napapasipol pa siya habang naliligo dahil kahit papano nananabik siyang muling may kasamang babae. Nang matapos maglinis ay nagtapis na siya ng tuwalya. Saka lumabas ang saktong papasok naman ng isang babae. Kapwa sila nabigla. Sa kanya nabawi ang pagkabigla dahil alam niyang ito ang babaeng tinutukoy ng kaibigan. Not bad, aniya sa isip nang makita ang kabuuan nito. Halos 1 linggo na si Melva sa probinsyang yun. Bagot na siya at ilang araw na niyang sinusubaybayan si Christian Arsenio o mas kilala sa pangalang Chris. Sa totoo lang, sa ilang araw na pagsunod-sunod rito ay wala naman itong kakaibang kilos. Maging ang magulang nito. Naaawa pa nga siya sa ama nito dahil sa kalagayan nito lalo na sa mga kwento ng kanyang yaya tungkol sa pamilyang Arsenio. Maging ang buong asyenda ng mga ito ay nagawa na rin niyang tingnan. At wala namang palatandaang may plantasyon ng halamang pinaghihinalaan nila. Ang hindi na lamang niya napapasok ay ang malawak na mansyon ng mga Arsenio. May posibilidad daw na sa malawak na mansyon nila ang kulibisyon ng bawal na halaman lalo at wala nakakapasok doon, maliban sa kanilang katiwala. Sa tingin mo gaano kalawak ang mansyon ng mga Arsenio? Wala sa sariling natanong sa kanyang dating yaya. Naku anak, hindi ko alam. Basta ang alam ko malawak siya. Natatawang sagot nito na tila hindi sineryoso ang tanong niya. Ngunit maya-maya ay tumigil itong tumawa. Mga 3 beses siguro sa laki ng bahay niyo noon. Anito? Aniya saka tumango-tango. Malaki nga ang posibilidad na maaring sa loob ng mansyon ng mga ito ang cultivation ng hinihinalang bawal na gamot. Malaki ang bahay nila noong buhay pa ang magulang at kung 3 laki noon ang mansyon ng mga Arsenio, tiyak na malaya nilang nagagawa ang nais nila lalo na't moderno na ang panahon ngayon. Oo, mga 3 o 4 na beses na din ako nakapasok sa mansyon nila dahil minsan pinapatawag ako ni Mrs. Carmen kapag may piging sa kanilang bahay. Ani pa na kanyang dating yaya. Ngumiti lamang siya rito. Ayaw niya makahalata itong interesado siya sa mga Arsenio. May napahawak ito ng baba na tila ba may naalala. Pero alam mo anak, sa ilang beses kong pagpunta-punta sa bahay ng mga ito, hindi ko pa nalilibot ang buong mansyon. Migpit kasi nilang ipinagbabawal ang pumasok sa 2 silid sa mansyon ng mga ito. Sad nito na mas lalong nagbigay tibay sa hinalang nasa isip. Maaaring sa mga kwartong iyon ang cultivating area ng mga ito. Ano sa isip? Hoy anak, ang tawag sa kanya ng kanyang yaya Brenda. Turan sa kabiglaan. Aba lumilipad na naman ang isip mo. Sabi ko halina at kakain na tayo. Maaga tayong matutulog para makapunta tayo sa bukid bukas. Makikigapas tayo sa bukirin ng mga Arsenio. Anito sa kanya. Pwede ring hindi ka sumama at dumito na lamang. Alam kong hindi ka sanay sa bukid. Giit nito. Sabi ko naman sa'yo diba? Kaya ko yan. Anya rito sabay akbay. Umiling ito. Oo kaya, malaki na ako. Baril nga kaya ko nang hawakan. Anya rito. Nakitang napatigil sa sinabi niya. Okay, kain na tayo Uutal-utal na wika saka tumalima. Habang kumakain ay tuon ang isip sa sinabi ng kanyang yaya na 2 silid na mahigpit na pinagbabawal ng mga Arsenio na puntahan ng sinuman. Noong nakaraang gabi rin ay nagmanman siya sa mansyon ng mga Arsenio kaya nakita na niya ang ilang detalye sa mansyon. Mahirap ang makapasok doon, gawa ng malayo sa pinaka-entrance ng mansyon at idagdag pang may bantay. Nasa ganoong pag-iisip niya nang muling marinig ang sinasabi ng kanyang yaya Brenda. Anak, aba kanina pa ako nagsasalita rito. Tulala ka na naman, sabi ko gusto mo pa ba ng kanin? Tanong nito kaya agad siyang napatingin sa kanyang pinggan at nakitang wala na nga pala siyang kanin. May pagtataka tuloy sa mukha nito. Kanina pa kasi siya nawawala sa sarili. Masyado yata siyang nadadala sa kanyang misyon. Opo aniya na nangingiti rito bago pa itutuluyang mag-usisa. Baka kasi hindi magawa magsinungaling rito kapag nagkataon. Mabilis nitong nilagyan ng pinggan niya at nang mailapag nito ang lalagyan ng kanin ay muling tumingin ito. Marubdob at tila inaarok ang kanyang kalooban. Magsabi ka nga sa akin anak. Anito dahilan para matigilan siya sa pagsubo. Heto nang ikinatatakot niya. Kaya ka ba pumunta dito? Dahil may tinataguan kang boyfriend sa Manila? Tanong nito. Sa narinig ay parang gustong matawa. Wala Anya rito. Muling tumitig ito na tila hindi naniniwala.
May nautangan ka kaya ka napadpad dito. Sad pa nito. Tuluyan siyang tumawa sabay mabilis na umiling dito. Nakitang nanlaki ang mata nito sa susunod nitong sasabihin. Buntis ka kaya ka naririto? Anito? Napalunok siya sa tanong nito at mabilis sanang tatanggi ngunit hindi pa man niya naiibuk ang bibig ay muli ito nagsalita. Naku anak, ang mga ganyang bagay hindi iyan tinatakbuhan. Panimula nito. Hindi po ako buntis. Wala rin akong pinagkakautangan. Putol nang sumabad ito. So tama ang una kong sinabi. Anito na formal. Naisip niyang huwag nang itama ang maling sapantahan nito para at least iyon na lamang ang iisipin nito. Isang pilit na ngiti ang isnukli nito. Harapin mo anak. Alam kong matapang ka dahil napatunayan ko iyon nung panahong nawawala magulang mo. Kaya pagbalik mo sa Manila, dapat harapin mo yan. Anito saka sila nagpatuloy sa pagkain. Pasado 8:00 ay nakahiga na sila ng kanyang yaya. Sa may papag, wala itong pamilya dahil hindi na ito nag-asawa. At sa munting kubo na iyon ang tanging tahanan nito. Nang marinig niya ang mumunting hilik nito, ay maingat siyang bumangon at hinakot ang damit na isusuot para sa misyon ngayong gabi. Sa may kusina na siya nagbihis para hindi ito magambala. Maingat siyang binuksan ang tarangkahan. Sa katuluyan tinugpa ang daan patungo sa pakay na bahay. Halos 20 minutos na lakaran iyon. Hingal na hingal siya na marating niya ang pinaroroonan. Mabuti na lamang at may kabilugan ng buwan at maliwanag sa kanyang daraanan. Sa maliit na bayang iyon ay maagang nagsipagtulugan ang mga tao dahil maaga rin ang trabaho sa bukid kaya malaya siyang nakakagalaw nang walang masyadong nakakahalata sa kanya. Nagpahinga muna siya bago tuluyang pasukin ang mansyon. May isang gwardya roon at 3 kawaksi. Mabilis sa mga paang tinungo ang gilid kung saan may mababang bakod na pwede niyang akyatin na hindi siya nasisita ng gwardya. Nang makakayat siya sa bakod ay hindi inaasang mataas pala sa kabila at bigla siyang natakot na tumalon kaya wala siyang nagawa kundi ang humawak sa isang puno at doon na padausos na bumaba. Ouch! Impit na daing sa bahagyang pagkakagasgas ng hita. Mabuti at nakapantalon siya at hindi siya nagasgasan. Tahimik ng kabahayan at ng pihitin na seradura ng isang maliit na pintuan sa gilid ay swerteng bumukas iyon, dahilan para mapangiti siya. Napadali kasi noon ang pakay niya. Pagpasok ay narinig pa niya ilang boses na nag-uusap. Mukhang nasa gawi siya ng maid's quarter. Ay nako, buti na lang talaga. Naghiwalay na sina Sir at Celestina na iyon. Maldita pero kung nakaharap si Sir, akala mo kung sinong santa. Sarap ipalapa sa balyena. Tinig ng isang babae. May tama ka ha. Marting turan pa ng isang tinig. Saan sa utak o sa puso? Hakikik pa ng turan ng isa. Sa utak. Isa kang hangal, kailanman ay hindi ka magugustuhan ni Sir. Hagalpak pa ng isa. Shh! Ano ba, nanonood ako, mamaya na kayo magchismisan. Turan pa ng isang tinig. Napangisi siya, ngunit kinailangan na umalis roon bago pa siya mahuli ng mga ito. Hoy! Nakasarado ka na ba ng mga pintuan? Tinig pa ng isa na inutusan ng isa pang kasamahan. Nabigla siya, kaya mabilis at maingat ang hakbang na nagkubli dahil narinig niya ang paghakbang papalapit ng isang kawaksi. Sinasabi ko na nga ba Aida, hindi mo pa ton sinasara. Inis na turan ng tinig. Bakit ako? Sabad ng isa. Ikaw lang naman na nagtapon ng basura. Alam mo namang mahigpit na pinag-uutos ni senyora na siguraduhin nakasara lahat ng pintuan pagsapit ng 7:00. Turan pa ng babae. Halos hindi makahinga si Melva sa pinagkukublihan. Para kasing nananadya pa ang babaeng nagsara sa pintuan dahil hindi pa naalis sa kinatatayuan nito. Mas lalong natulos na makita ang pagkahawak nito sa pinagkukublihang kabinet. Pigil hininga siya dahil tiyak sa lakas ng bunganga nito magagambala ang lahat. Baka sa presinto ang bagsak niya kapag nagkataon. Malala pa malalaman ng kanyang yaya Brenda ang pakay doon na tiyak na magdadamdam ito. Nang maramdaman niyang pabalik ang babae, sa silid ng mga ito ay siyang pagtunog ng kung anuman. Bagyang tumigil ang babae sa pagpasok. Shit! Hindi mapigil ang mura sa sarili dahil nabitawan niya kasi ang hawak na jungle knife sa kaba. Tila nagmamasid ang babae. Mabuti na lamang at hindi nagbukas ito ng ilaw at puro itim ang suot niya. Maya-maya ay may humuni na pusa. Doon ay bahagyang nawala sa focus ng kawaksi at tinakalang ang pusa ang may likha ng ingay. Pesting pusa to! Ano na namang ginagawa mo? Anito nang tila makita ang pusa.
Napangisi na lang si Melva. Sorry mamang pusa. Nangingiting bulong at nang tuluyang nakapasok ang kawaksi sa silid ay isinara iyon mabilis ang hakbang na pumanaog sa isang silid matapos akyatin ang hagdan na nasa paanan ng maid's quarter. Nakita pa roon ang pusa at nang makita siya ay humuni ulit ito. Mas lalong binilisan dahil baka labasin ng mga ito ang pusa kapag naingayan sila. Hindi nga siya nagkamali dahil narinig nga ang pag-ingit ng pintuan, dahilan para pasukin ang unang pinto ang nakita. Ngunit pagpasok sa silid na iyon ay mas magugulat pala siya sa madadatnan. Nalalaki ang mata niya nang makita ang isang lalaking palabas sa banyo at nakatapis lang ng tuwalya. Hindi niya tuloy alam ang gagawin kung tatakpan ba niya ang mata o tititigan na lamang ito. Nakitang gulat din ang lalaki pero agad din itong nakabawi at ngumisi sa kanya. Oh no, anya sa isipan na sumilip sa siwang ng daliring itinakip sa mukha. Nang makabawi si Chris, sa pagkabiglay humakbang siya papalapit sa babaeng nanlalaki ang mga mata. Don't stare like that. You're here to join me in my bed, right? Aniya na nakangisi sa babae, tila ngayon lang nakakita ng hubad na katawan. Noong una ayaw niya sa ideyang iyon ng kaibigan, pero sa nakikitang babae ngayon ay napapailing siya. Magaling pumili ang kaibigan at magandang babaeng nakikita, dahilan para uminit ang kanyang katawan. You're here to join me in my bed. Umalingaw-ngaw na salita ng lalaki sa kanyang isipan. Hindi niya namalayang nasa harap na pala siya nito. At huli na nang namalayang sakop na nito ang kanyang mga labi. Aba, hindi lang drug dealer. Manyak pa. Inis ng isipan sabay tulak dito. Hindi na paghandaan ni Chris ang pagtulak ng babae sa kanya. Buti na lamang at sa kama siya bumalandra. Babae talaga. Aniya sa inis sa ginawa ng babae. Alam naman niyang ginusto rin nito ang pagpunta roon kaya muli siyang tumayo at tinitigan ng babae. Maganda talaga ito ngunit napatigil na makita ang suot nito. Hindi iyon suot ng babaeng pupunta roon upang akitin siya o makasama sa kama. Sexy ito sa hubog ng katawan sa suot nitong skinny black pants, maging sa suot nitong long sleeve na turtleneck pa iyon. Mas lalo siyang napaisip kung ito ba ang babaeng pinadala ng kaibigan. Matiim ang titig na inaral ang itsura nito na makitang napalunok ito. Sabay hakbang papaurong. Napakbang patalikod ito at tila nasindak sa kanya. My friend paid you to be mine tonight, right? Aniya sa kumuling hinawakan ng babaeng nito. Napalunok si Melva. Hindi niya inaasamang hinihintay pala itong babae at akala nito ay siyang binayaran ng kaibigan nito upang paligayahin siya. Shit, hindi maaari. Pero hindi ko pwedeng sabihin hindi ako yung babae dahil magtataka ito kung bakit ako nasa pamamahay nila. Hiyo ng isipan. Nang muli siyang hahalikan nito ay umiwas siya. Wait! Pigil dito. Putol na wika niya at nakitang tila naiinis ng lalaki sa kanya. Muli siyang napalunok. Dadagdagan ko ang binayad sa iyo. Ani ni Chris sa babae. Ngayon pa bang nabubuhay ang pagkalalaki niya tapos bibitinin pa siya ng babaeng kasama? Muli ay mapangahas na sinibasib ang labi ng babae. Matamis ang labi nito at malambot. Hindi nakakasawang halikan kaya mas marubdob pa ang ginawang paghalik. Halos mapatid ang hininga ni Melva sa halik ng lalaki. Nang ganap na bitawan nito ang labi ay halos mapasingap siya. At nang yayakapin na siya nito at ihiga sa kama ay agad siyang tumutol. Ramdam niya ang pagwawala ng isang bagay sa ilalim ng tuwalya. Diyos ko, hindi ko alam na madede-virginize pa ako sa probinsyang ito na wala sa oras. Anya sa isip. Wait! Malakas na tutol sa lalaki na makitang huhubarin na nito ang suot na pants. Tumayo ito at pumamaywang na tila hari. Napalunok si Melba sa nakikita. Dahil muli siyang tinitigan nito na tila nagtataka na talaga. Pwedeng maka-CR muna. Naiihi na kasi ako eh. Aniya upang makaiwas muna at makaisip kung anong gagawin. Umiling-iling na lamang si Chris saka hinaya ang gamitin ng babae ang banyo niya. Pagpasok nito sa banyo, saka naman tumunog ang cellphone niya at nakitang pangalan ng kaibigan ang natawag. Napailing pa siya dahil tiyak na tutuksin siya ng babaeng kasama. Hello bro. Bro, sorry hindi rin makakarating si Sharon. Bigla daw. Putol ding wika niya rito. Then, who the hell is the woman with me right now? Saban niya habang nakatingin sa pintuan ng banyo niya. Ha? Sino? Pero, naguguluhang wika ng kaibigan. May kasama ka? Kagad pang wika ni Cesar sa kanya. Yes. Aniya, maganda at sexy ba?
Interesadong tanong nito ngunit wala siyang balak sabihin dito kung gaano ito kaganda. Maging siya man ay palaisipan kung sinong babaeng nasa banyo niya kung hindi nakarating ang babaeng sinasabi ni Cesar. Kaya ba ayaw nitong pahalik sa kanya pero sino to? Hindi naman pwedeng makikiihilang at sa kwarto pa niya talaga pumasok upang umihi. Baka nagpadala ng proxy si Sharon. Usal ni Cesar sa kabilang linya. Nais man niyang isipin na ganoon pero iba ang feeling niya. Okay bro, call you tomorrow. Paalam nito. Yeah, enjoy. Mapanudyong turan pa nito. Nagpaalam ng kaibigan pero hindi pa rin nalabas ang babae sa kanyang banyo. Nakakainis ka Melva, ang tanga-tanga mo talaga. Inis niya sa sarili habang nakaupo sa nakatakip na inidoro. Hindi niya tuloy alam kung anong gagawin niya upang matakasan si Chris. Nakita niya ang kabinet kung saan naroroon ang ilang gamit ng lalaki gaya ng perfume at ilang aftershave cream. Naghanap siya ng kakaiba roon pero wala siyang nakita. Melba, isip. Inis niya habang sapo ang ulo nang maya-maya ay nakarinig siya ng katok sa pintuan. Nagbilang muna si Chris bago tumayo't kinatok ang babaeng halos magkakalhating oras na sa loob ng kanyang banyo. Lalabas ka ba dyan o dyan ka matutulog? Baritonong tinig ng lalaki. Oh shit! Gilalas niya sa sarili habang paulit-ulit na naglalakad sa loob ng banyo ng lalaki. Muling kumatok ito na tila naiinis na. Palakas kasi iyon ng palakas. Lalabas ka o bubuksan ko to. Banta na nito. Nataranta tuloy si Melva. Tila ayaw din gumana ng utak upang mag-isip nang muli itong kumatok. Oo na, palabas na. Anya saka sinabunutan ng sarili. Melva, kaya mo to. Palaban ka, di ba? Anya sa isipan saka tumayo at pinuksan ang pintuan. Nakitang nakabihis ng lalaki. Mukhang humupa na ang init ng katawan nito. Nakatingin itong madilim sa kanya. Parang hindi tuloy kayang salubungin ang mga mata nito na tila nangaakit. Malago ang kilay nito at mahaba ang pilantik ng mga mata. Sino ka? Paano ka nakapasok sa aming bahay? Sunod-sunod na tanong nito. Gulat siya sa tanong nito at nakatingin lang dito. Napansin iyon ng lalaki kaya ito na nag-iwas ng tingin. Uulitin ko, sino ka? Matiim na wika. Oo, ako iyong pinadala ng kaibigan mo. Aniya, nang maalala ang sinasabi nito kanina. Napangisi si Chris sa narinig sa babae. Halatang halata kasi nagsisinungaling ito. Tumawag ang kaibigan ko at sinabing hindi makakapunta ang binayaran niya. Maliing saad nito. Kita niya ang bahagyang gulat sa mukha nito. Gawa ng pagkakahuli rito. Bakas na bakas sa maganda nito mukha ang pag-aalinlangan. Muling napalunok si Melva. Peste, isip Melva. Oo, hindi nga siya makakapunta pero pinapunta niya ako dito. Kasi nahihiya daw siya sa kaibigan mo na nagbayad tapos hindi pala siya pupunta. Aniya sabay ng isang matamis at maluwang na ngiti. Kailangan niyang pangatawanan ang sinabi kaya lumapit siya sa lalaki at hakmang hahawakan ngunit lumayo ito. Sa itsura nito tila hindi natutuwa ang lalaki nasa harap. Nang may pagdududa pa rin sa mukha ng lalaki lumapit siya sa kama nito. Ano? Itutuloy na ba natin? Tila paghahamang wika nito sa behubad na sana ng pangitaas niya. No! Malakas na wika nito. Nagulat siya sa bahagyang pagtaas ng boses nito. What? Pero sayang ang binayad ng kaibigan mo. Arte niya sa lalaki. Kailangan ka panipaniwala siya. Who are you? Matiim pa ring wika nito habang nakapamaywang. Okay, I'm Melva. Aniya, kung ayaw mo sa akin, pwede na siguro akong umuwi. Sabihin ko na lang din sa friend ko na ayaw mo na sa akin. Anya na may halong paghihinampuno. Gustuhin mong magalit ni Chris sa kapangahasan ng babae hinayaan na lamang. Batid niya namang may iba itong pakay sa kanya o sa bahay nila. May naiisip na siya pero ayaw niya iisipin ganoon. Muling tumitig sa mukha nito at nakitang nakatingin din pala ito sa kanya. Nagtama ang kanila mga mata, tila nagtatanungan pero walang maapuhap, nakasagutan. San ka nakatira at ihahatid na kita? Alok niya sa babae. Gabi na at kahit maliit lang bayan nila ay mahirap na lalo pat maganda ito. Paminsan-minsan din kasi may mga lasing na nakagala sa daan. Wag na, alas 9 pa lang naman. Kaya ko ang sarili ko. Tanggi niya sa katino ang pintuan nito ngunit hindi pa man siya nahahawakan ng seradura noon ay narinig niyang nasalita ang lalaki. Do you think makakalabas ka sa mansyon nang wala kang kasamang nakatira rito? Formal na wika ni Chris. Lumingon siya rito. I just wonder
kung bakit ka nakapasok ng bahay kung hindi ka dumaan sa guard. Dagdag pa nito. Muli ay napalunok si Melva. Mukhang mabubuking pa siya. Agad siyang ngumiti sa lalaki. Okay, sabi ko nga, ihatid mo na lang kaya ako. Anya rito saka muling ngumiti. Kahit kabadong-kabado. Mukha kasing hindi pa rin kumbinsido ang lalaki sa kanyang pakay talaga sa bahay ng mga ito. Muli ay nainis sa sarili. Unang sabak pa lamang niya nahuli agad siya. Buti na lamang ay hindi ito nag-insist na may mangyari sa kanila. Dahil hindi alam kung paano gagawin kapag nagkataon. Hindi alam ni Chris kung bakit nalulugod pa siya sa mga ngiti ng babae. Kahit alam niyang isa itong intruder. Ano man ang pakay nito sa bahay nila, malalaman din niya. Batid niyang may mas malalim na dahilan kung bakit naroroon ito at bakit pumasok ng bahay nila nang hindi dumadaan sa entrada ng kanilang mansyon. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.